kalahating milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kasabay nito, nabawasan ng lagpas 1,700,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may aahon mula sa kahirapan. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive, like reforms in the capital markets and implementation of green lanes. As a result, we have green lanes certified, around 100 projects with a total investment of about 3 trillion pesos across the sectors of renewable energy, digital infrastructure, food security, and manufacturing. The Philippine financial system remains robust and resilient. Tax and non-tax revenue collection has also become more efficient in pace with our rejuvenated economy. Notably, for the past 2 years, our GOCCs have remitted dividends to the national government with a combined tally exceeding their contributions in 2022. To build on this, and guided by strong fiscal discipline, our proposed government budget for this year was crafted with utmost care, diligence, and meticulous attention. We look to the cooperation of our colleagues in the legislature, not only that our proposed national budget be approved in your usual timely manner, but it be adhered to as closely as possible. We expect all agencies to ensure that every centavo allocated will be judiciously spent for our urgent priorities and socially impactful programs. Mga kababayan, sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Dahil ito ang pangunahing hinaing ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastanan sa ating bansa. Ang dami nagtayuan, kinalabutan ako sa dami ng taong Pogos are banned. Dalawang beses nagtayo. Ganyan ba yung kay Digong dati? Hindi ko naranasan yung ganyan. Yung kay Digong, ito lang ang presidente, ito nagtayo ng mga tao, talagang nagpalakpakan sila, talagang pinaglaban niya ang West Philippine Sea. Pati siguro ito, tinukoy niya siguro, pinarin niya siguro ito kay Kibuloy. O, Bibi. Nakakatuwa. Kinilabutan talaga ako, mga guys. Kinilabutan talaga ako dito. Sumisigaw sila ng BBM. And cease the operation of Pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Talaga nagtatayuan sila. The problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all the problems that we have been suffering under,
all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming Well, pasalamat na siya. Oh. Ito, dami ng pasalamat. Oh, sumisigaw sila ng BBM talaga. BBM! 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 Pati ako na napapa-BBM na kasi na-touch talaga ako. Ang daming ano. Oh. Salamat sa iyo, Pangulong Ferdinand Marcos. Iba ka talaga. Natapos na ang talumpati ng ating Pangulo. Yan, kinakamayan na siya. Oh. Sa batas ng pambansa. At tulad ng inaasahan natin, Pia, mas mahaba itong sona ng Pangulo. Itong ikatlong sona niya, kung para doon sa kanyang Nabot ng ano, at marami siyang mga topics. nabot ng isang oras at kalahati. That he did. At ito marahil ang sorpresa na sinasabi ni Congressman Sandro Marcos dahil sa kanyang pagtatapos ng kanyang State of the Nation address. On the part of the Senate, the joint session is hereby adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Oh, yan. Tapos na. Isa marahil Marami. sa pinalakpakan na bahagi ng talumpati ng Pangulo ay ang pagsabi niya na simula ngayong araw na ito, effective today, ay bawal na ang ang pamamalagi ng mga pogo dito sa ating bansa. At inutusan nga niya ang PALCOR na umpisa na yung cease operations ng mga pogo at binigyan nila na hanggang pagtatapos ng taong ito ang mga pogo dito sa ating bansa. Ito yung marahil nga na binabanggit at inaasahan natin kanina na unexpected part ng talumpati ng Pangulo. Ay, si Bong Revilla. Ang mga linggo, Naluluwag siya narinig kumain. ng mga opisyal ng gobyerno na sinasabi Ng mga ito opisyal ng ng gobyerno. rekomendasyon sa Pangulo. So in a way, hindi siya nakagugulat. But of course, para banggitin ng Pangulo sa kanyang SONA at doon niya definitively sabihin na order na yung pag-cease ng operations, yung pag-wind down ng operations until the end of the year ay isa pa rin bagay na highlight ng SONA ito. At sa mga salita nga ni mismo Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya, the grave abuse of these pogos of our laws must stop. At ito nga yung sinabi niya dahilan dahil sabi nga niya na kitang-kita na yung tinawag niya mga disguised as legitimate entities but they have ventured into illegal activities dito sa ating bansa. At may kaakibat rin ang utos na ito ng Pangulo. Sinabi niya na importante na hanapan ng bagong trabaho yung mga kababayan. Ang ganda ng suot niya, no? Sino Of ba? course, isa ring bahagi ng talumpati ng Pangulo ay yung binabanggit niya na drug war. Dito rin tayo na nagkaroon ng malaking standing ovation at pagpalakpak mula sa audience dahil binigit ng Pangulo na extermination was never one of the strategies nung kanyang tinawag na bloodless war. At
kanya ring binahagi na merong reduction na 52% ng mga drug-affected barangays. Sincha Bilya, si Ami Marcos, parang prinsesa. At ito ay puna-puna, ibig sabihin na kapansin-pansin rather, dahil yung administration na nagdaan ay nakilala doon sa kanilang very aggressive at bloody war on drugs na tinatawag. At marahil isa ito sa mga bagay na talagang naging punto ng banggaan ng dalawang grupo na minsan naging bahagi ng isang ticket itong eleksyon under their team unity. Hindi nga di So umatin this si, will be very interesting si kung Sara paano Duterte. nila- Bakit wala naman siyang kawalan kung siya dito sa sinabi. wala naman siyang kawalan kung di naman sa umatin si Sara Sinabi niya, Duterte. Pangulong Marcos, kaakibat nito, no, na epektibo, sabi niya, ang kanilang strategiya pagdating sa kanilang laban kontra droga. At sinabi nga niya, 44 billion pesos worth of illegal drugs ang na-recover, 79% na ang drug conviction rate. Pero atong isa rin sa mga talagang sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pagbagit ng Pangulo sa West Philippine Sea. Unang-una, pinasalamatan niya ang ating sadatahang lakas, ang Philippine Coast Guard at ang mga mangingisda na patuloy na binabantayan ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. At sinabi rin ng Pangulo na ang ating West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang, ito ay atin. At sa punto ito ay nagsitayuan na ang mga nasa loob ng plenaryo para palakpakan ang sinabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad nga na nabanggit natin kanina, ito ang unang beses sa tahasang binanggit ng Pangulo yung West Philippine Sea sa kanyang State of the Nation address. At tinagdapan niya na the Philippines cannot yield and cannot waver sa kanyang position dito sa West Philippine Sea. Of course, tulad nga na nabanggit mo, Pia, isa rin ito sa nag-evoke ng strong reactions mula doon sa mga nanonood dito sa plenary hall ng Batasang Pambansa. At it's also important to note that he stressed the importance of using diplomatic channels. Sabi niya, this will always be what we will use Si only Larga acceptable way of settling disputes para sa ating bansa. At sinabi rin ng Pangulo na Italy. importante o mahalaga na ipasa natin sa kabataan ang pagmamahal para sa ating bansa at ang kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa para patuloy na maprotektahan natin ang ating teritoryo. Marami pa actually atom ang binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, nabanggit niya yung tungkol sa ekonomiya, ang kahalagahan ng edukasyon sa ating bansa, ang kanyang mga utos. Kaya bago talagang Education Secretary Sani Angara na ang kanyang hamon na pagandahin ang ating edukasyon sa lalong madaling Si Larry Gadon. Actually, doon sa mahigit isang oras na talumpati ng Pangulo, siksik dahil ang dami niyang na-cover na topics tulad ng banggit mo. Ang dami nakikipag-selfie sa kanya, oh. Ang isa napansin ko, Kakaiba siya, oh. sila ng more of a mix of Filipino and English compared Ayan, to si the ano, Zonas. si Perhaps also as a Angga, way si Invento. na mas maintindihan ng mga nakikinig sa kanilang mga bahay yung sinasabi. Kalimutan ko ng ng pangalan nito. So of course, in the next few hours, sa mga Ang lakas susunod pa na niya, araw, isa-isahin natin itong mga nabanggit ng Pangulo ng mga achievements at mga pangako na tutuparin sa mga susunod na taon ng kanyang administrasyon. At kita natin na hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili pa rin sa loob ng mismong plenaryo si Grabe Pangulong rin. Bongbong Marcos at siya po ay patuloy na binabati ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa, mga bisita, mga dignitario. Nakita natin kanina. Dumating ba si Roque? Yung baklang ano? Sa loob ng plenaryo, former House Speaker. Kala ko si Roque yun, no? Para pakinggan ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. So, napakarami nang napag-usapan natin. Pero talagang, like you said earlier, Atom, he saved the best for last. That's right. Ang biggest takeaways talaga natin dito, yung kanyang strong words in defending the West Philippine Sea. But of course, stressing pa rin yung diplomatic channels as a way of de-escalating tensions without compromising our position. At syempre, yung towards the end of his speech, no, yun yung officially pagbaban sa mga pogo at pagsabi sa PAGCOR na i-wind down at mag-cease operations ng mga pogo by the end of the year, and of course to find new jobs para sa mga kababayan natin who are employed under these pogos. So, maraming nabanggit ng Pangulo natin tungkol sa nagawa ng administrasyon at marami rin siyang hamon at utos. So, kailangan natin bantayan kung ano yung magiging tugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Buti pa siya, no? ng mga utos na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapuso, habang si Pangulong Bongbong Marcos ay palabas ng plenaryo, nais po namin magpasalamat sa inyo sa inyong pagtuto dito sa ikatlong
State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong. Ang laki na sinabi At ko. syempre, abangan po natin ang iba pang detalye kaugnay sa SONA ng Pangulo sa 24 oras at saksi. Gayun din sa GTV, Super Radio, DZWB, GMA Regional TV at GMA News bakit? Online. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye.